Bang Hilonggo. Magandang araw po sa lahat nating mga kababayan. So ito po mga kababayan ang latest balita natin ngayon. Latest vlog natin, Ito ang pinakaayaw ng mga didilis na makita. Pinakaayaw ito ng mga didilis. Galit na naman sila rito mga kababayan. Ayaw kasi nilang umunlad yung bansa natin. Yun ang totoo. 'Di ba? Sinabi nga ng amo nila 'di ba? Yung phone nila, sabi nila, "Huwag kayong maniniwala na mabago ang Pilipinas, mabago ang buhay ninyo." Pangalawang pangulo natin yan salita niyan, mga kababayan. So, ibig sabihin wala siyang pangarap, bilang pangalawang pangulo, wala siyang pangarap para sa bansa natin na paunlarin. 'Di ba? Pero ang ating pangulo, kahit walang pangarap po ang BP natin, ang pangulo natin, tuloy-tuloy ang kanyang pangarap para sa bansa natin. Hindi na inintindihan yung mga sinasabi ng BP o mga didilis na yan. Diba? Pero ito ang pinakaayaw nila na mabalitaan na naman. Ayan ayan. Lalagay ko dyan sa screen. Galit na naman ng mga didilis kasi umangat ang Pilipinas. Diba? Ayan. Pilipinas, pumangalawa sa mundo bilang most attractive developing economy sa renewable energy. Nako mga kababayan, iyak na naman mga didilis dyan. 'Di ba? Ganyan ho, katalino ang Pangulo natin. Biruin nyo yan. Gusto kasi ng Pangulo natin, meron tayong sapat na kuryente para dumami ang investment dito sa bansa at hindi po yan nabigo ang ating Pangulo. Pangalawa tayo sa Asia na pinakamataas sa ekonomiya. 'Di ba? Mga didiles. Ayaw nila yan mga kababayan. Yan ang ayaw nilang mabalitaan na umaangat ang bansa natin. Kaya nga sila nag-i-EDSA Kasi nakikita nila umaangat na yung bansang Pilipinas, kaya gusto nila pabagsakin pa mga kababayan under PBBM admin. Gusto nilang pabagsakin. Di ba kasi PBBM merong mga gustong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte dahil sa mga sinasabi niya kay PBBM. Di ba? Nagtangka siya, ganon, dami siyang pinagsasabi. Pero luwas pa doon, meron pang mga impeachment, luwas pa doon sa mga sinabi niya kay PBBM, may karagdagan pang impeachment, ang mga Makabayan Black, La Castro, Raul Manuel, ayun yung mga nag-file ng impeachment. Nandun din yung apo ng mga Aquino. Diba? Pero sa gitna ng ganun ni BP Sara kay PBBM, ano lang ang sabi ni PBBM? Hindi naman importante ang BP. Ang importante sa kanya, tayong mga Pilipino, ang Pilipinas. Kasi nakikita na ni PBBM, nandito na tayo paangat na tayo Kapag pinansin ni PBBM yan, mga kababayan, ano lang yan abala sa trabaho ni PBBM. Abala lang yan sa trabaho ng gobyerno. Mga kababayan. Kaya pumukus na lang si PBBM para paundirin nitong bansa natin. Subalit, ang mga Makabayan Black ay hindi ko kayang pigilan. Kaya sabi ni PBBM, wala tayong magagawa kung yan ang gusto ng iba nating kababayan kasi may kanya-kanya tayong karapatan. Karapatan nila yan. May karapatan si PBBM. Sinabi na PBBM na ganun ang gagawin. Pero nasa tao pa rin yan kung ano po ang desisyon nila. So yun, nag-file sila. Hindi naman mangingialam na dyan si PBBM. Sagutin ngayon ni Vice President Sara Duterte yan. Diba? Ano lang yan diba? Ito. Basahin ko lang Ang Pilipinas ay patuloy na umangat sa larangan ng renewable energy. Ngayon, umangalawa na sa pinakamataas na rango bilang isang attractive na destinasyon para sa investment sa clean energy ayon sa 2024 Climate Scope Report. Ano, narinig nyo? Diba? So, pangalawa na tayo sa buong mundo, mga kababayan. Dahil yan, sa mga ginagawa ni PBBM, yung mga solar na yan, napakalaking bagay yan, ginagawa ni PBBM. Meron na kasi siyang pinakamalaking solar
tayo sa buong mundo na kainaugurasyon lang ni PBBM. So ginagawa na ngayon. Meron din siyang irrigation, solar irrigation, mga kababayan. 'Di ba? Napakalaking tulong 'yan para sa ating kakulangan sa kuryente. Kasi mga kababayan, iniisip kasi ni PBBM, para talagang maraming mag-invest sa atin, kailangan may sapat tayo na supply ng kuryente. Di ba? Tama ako, di ba mga kababayan? Kaya yun ang ano ni PBBM. Kaya iyak na naman mga didilis dyan sa balita natin ngayon. Di ba? So ito naman guys, meron naman akong kinaption lang na post ng mga didilis, mga kababayan. Ito babasahin ka. Gumastos ka pumunta ng ibang bansa para makahikayat ng foreign investor para sa Davao lang pala maging investment, mga foreign. Hahaha. Mayor, hinay-hinay lang, baka pag initan ka na naman. Hahaha. Bakit? Saan ba yung Davao? Nasa China ba yung Davao? Mga kababayan, matanong ko nga kayo. Saan ba yung Davao? Sa China? Yan kasi, no? Pamumulitika pa more. Nasaan ba yung Davao, mga kababayan? Nasa China ba? Wala sa Pilipinas? Bakit sasabihin mo yung ganyan? Hindi mo ba alam, kasama yan sa nilakad ni PBBM. Pag lumakad si PBBM, buong Pilipinas yan. Ine-represent ni BBM doon. Kung meron man, nag-embis dyan sa Davao, pasalamatan natin. Magpasalamat tayo. Kasi nakita ng investors na mayroon silang potential. Kaya pumunta sila dyan sa Davao. Ayun mga didilis, sisisihin nyo pa si PBBM. Magsasalita pa kayo ng ganyan. Ibig na magpasalamat kayo. Diba? Bakit sa tingin nyo, pumunta lang ba si BBM doon para lang sa Maynila, para sa Ilocos Norte? Hindi yan sinama yung Mindanao, Visayas. Naku, mga didilis. Pag pumunta yan si BBM sa ibang bansa, lahat yan. Buong Pilipinas yan, inire-represent niya. Kung meron man nag-invest dyan sa Davao, malaking pa rin ang tulong ni BBM dyan, kaya nag-invest sila dyan sa Davao. Kaya huwag yung sabihin na walang dyan si BBM sa investors na pumunta dyan. Ngayon nga lang nag-invest niyan eh. Diba? Noong panahon ni Duterte, meron ba ganyan? Nag-invest dyan sa Davao? Wala. Panahon nga yun lang kay PBBM. Pinagmamalaki nyo. Bakit? Kung hindi kay PBBM, magkakaroon ba kayo ng investment dyan? Nung panahon nga ni Duterte, wala nga eh. Meron ba nag-invest ba dyan sa inyo nung panahon ni Duterte? China. COVID. Diba? Face mask. Diba? Ito pa, mga kababayan, meron pa akong ibibigay pa sa inyong balita. Ewan ko na lang kung makita to ng isa nating kababayang Muslim. Alam nyo ito panahon ito sa EDSA. Ayan, makikita nyo dyan. Sa EDSA yan. Nandyan din ako. Nung ini-interview yan, mayroon din akong kuha niyan, mga kababayan. At narinig ko yung mga pinagsasabi niyan. Sinabi ho ng Didiles, 100%, 100% legit. Duterte ang Mindanao, walang kapayapaan sa BBM. Bayad lang ang susuporta sa BBM. Wow mga kababayan nandoon kami Andahan nyo, nandun kami sa EDSA. Diba? Ganon talaga pag nakikita nilang ganon karami ang mga loyalista, ganon karami ang sumusuporta kay BBM. Bayad, no? Bayad daw, bayad. Diba? Isa inyo sa EDSA. May bayad na nga, kaso kinukurakot pa kasi. Diba? Ang 500 naging 200 na lang kaya ganun ang nangyari, di ba? Kaya wala nang pumunta. Paano kasi 500 ang usapan, 200 lang ang ibinigay. Kinurakot pa yung 300. Grabe pala talaga itong mga didilis, pati supporters, kurakot eh. Pati organizer dun sa rally nila sa EDSA. Di ba? So ngayon, ang pinag-iinitan nila yung rally ng mga BBM supporters dyan sa EDSA, mga kababayan. Na lahat yan, mga loyalista at sumusuporta kay PBBM. Itong mga kabayan nating Muslim na to, mga kababayan, yan. Alam nyo ba galit na galit yan kay Duterte?
Ha? Taga Marawi yan. Nasunugan sila ng bahay, hindi daw binalik ang bahay nila. Ayon pa sa kanya, dun sa Marawi, nagkabaliktad daw. Hindi pantay-pantay ang pagbigay ng tulong sa mga taga Marawi. Diba? Magulo daw ang Mindanao ngayon kay BBM. Paano naging magulo? Sino bang nagpagulo? Eh, 'di ba yung Marawi, 'di ba? Nagkagera sa Marawi nung panahon ni Duterte. Ay mga didilis. Ngayon ba may naririnig kayong kaguluhan na ganyan? Kayo lang naman ho nagpapabugulo sa bansa eh. Sinasabi yung magulo ang Pilipinas. Kayo lang naman kasi puro rally kayo, puro puna kayo sa gobyerno, imbis na sumuporta kayo. Kasi paano kasi? Ang punyo kasi nangingialam pa. Gusto ata bumalik sa kapangyarihan, 'di ba? Kasi dapat ang ginawa niya, inantay niya lang yung 2028 kung gusto niya talagang tumakbo yung anak niya. 'Di ba? Nanahimik na lang siya kasi tapos na termino niya. Pinabayaan niya na lang ang obligasyon ng admin ngayon. Hindi na siya part ng administrasyon. Hindi na siya ang commander-in-chief ng bansa natin, 'di ba? Nagsabi pa siya magkokodita daw. Inutusan niya pa yung mga military na magkodita. Hindi na siya ang commander-in-chief. Ba't niya pa gagawin yan? Utusan niya pa yung mga military. Ganun lang yan mga kababayan. Tapos na siya eh. Dapat hindi na siya nangingialam. At siya lang yung presidente na nagdaan na nangingialam ngayon sa past admin. 'Di ba? Kay Pinoy, Gloria, wala naman tayong narinig na ganyan na nangingialam. 'Di ba? Diyan pala mag-isip na tayo mga kababayan. Siyempre, vice yung anak niya. Kaya alam na natin ang kahinatnan niyan. Kapag napatalsik si PBBM, gano'n ang mangyayari. Tulad nilang ni Harry Roque, kung wala talagang kasalanan niyan si Harry Roque, bakit lumaya sa bansa natin? Tumakas. 'Di ba? Nasa ibang bansa na. 'Di ba? Gano'n lang yan eh. Kung wala talaga siyang kasalanan, harapin niya. Si Dilima nga eh. Inarap yung akusasyon sa kanya. O ngayon, napatunayan na walang kasalanan si Dilima. Ayan, ngayon mga kababayan, si Dilima naman ang nagkakaso sa kanila. 'Di ba? So ito naman kababayan natin, legit yan na BBM supporters. Sabi niya nga, ano ako? Bubo? Ano ako? Ob-ob? Ba't ako susuporta sa Duterte na nakikita ko na maganda ang ginagawa ni BBM dito sa bansa? 'Di ba? Yan ang sinasabi ng ating kababayan na Muslim. 'Di ba? Kaya wag niyo lahatin ang Mindanao na solid Duterte. Mali po, mga kababayan. Maraming BBM supporters diyan. Maraming loyalist din 'yan. Nagko-comment pa nga diyan sa comment section ko eh. 'Di ba? Tulad niyan, no. 'Di ba? Nandiyan sila sa EDSA nung mga kababayan kung gaano nila pinerwisyo ang simbahan, no. Nakikita niyo 'yan? Nakikita niyo 'yan diyan mga kababayan sa screen natin, no. Kung gaano nila ginawang bahay yung simbahan diyan. Oh, may nagme-mesa, hindi naman sila nakikinig, oh. Tingnan niyo, oh. Kung ano-anong ginagawa nila, oh. 'Di ba? Oh. Okay, sana kung maayos naman po ang ginagawa nila, hindi naman po sila maayos. Tingnan niyo naman mga upo nila mga kababayan, no. Tingnan niyo. Tapos kung ano-ano pang ginagawa nila, puro pagsi-cellphone, nakataas pa yung paa sa upuan. Tapos meron nagmimisa, hindi naman nakikinig, 'di ba? Tapos ipinaglalaban nila diyan, resign PBBM. Tapos ang bawat salita nila diyan pagmumura. Oh, nasa harap sila ng simbahan. Oh. Tapos sasabihin ninyo, mahingi kayo ng simpatya sa taong bayan, na samahan kayo diyan. Paano kayo sasamahan ng taong bayan kung ganun po kayo kabastos? 'Di ba? Ganun ang ugali ninyo. Kung ako man, ba't ako sasali sa inyo kung laman ng utak nyo lagi pagmumura? 'Di ba? Minumura yung isang tao na wala namang ginagawa sa inyo. 'Di ba? Tapos, mga kababayan, kasalanan pa daw ni BBM. Bakit daw walang pumupunta at walang sumusuporta sa people power nila dyan sa EDSA? Eh, sino naman tanga ang pupunta dyan para suportahan kayo sa ginagawa ninyong paninira sa gobyerno? Sa gusto nyong pabagsakin ng gobyerno. 'Di ba? May mga isip na ang tao, matalino na yung tao ngayon. Hindi yun na kayang bilugin sa mga EDSA nyo yan. Tapos na yan. Luma ng estilo yan. So yun po mga kababayan, maraming salamat to at magandang araw.